Praise the Lord. God is good. All the time. Again, God is good. All the time. Praise the Lord. Isa pong malaking blessing ang makasama po sa 2018 is indeed a great honor, pleasure sa amin po, yours truly, at ang aking pong mga partners sa ministry, pamilya, ang ECJM Network po, both NCR, Zamboanga, Lanao del Norte, most po kasi ng churches doon sa Mindanao, nandun po ako sa Northern Mindanao. So babatiin ko po ng congratulations si Reverend Mother Pastor Rape. Praise the Lord. Unang pagkikita pa lang po namin ay sobrang na po naramdaman ko ang napakagandang espiritu ng Diyos kay Mami Pastora. At of course, all the Reverend Ministers, saludo po kami. Ang ganda ng celebration ninyo dahil pumasok po sa Pastor's Appreciation Month. And we value, we salute sa lahat ng mga lingkod ng Diyos. Saludo po kami. Mabuhay po kayo. Magpatuloy tayo hanggang sa coming ng Panginoon. Amen. Okay lang po ba? Kasi sabi ni Brother Eddie, sabi niya, ni Pastor Eddie, gusto yata nilang umawit ka. Sabi ko, sure ka? Medyo makatila lamunan ko eh. Sabi niya, hindi mahalaga yun. Mahalaga makaawit ka. Blessed na blessed po ako sa praise and worship ha. Amen. Glory to God. Talagang it's really exalting Jesus Christ. So, nag-download po kami. Unfortunately, sabi nga ng anak ko, hindi daw po umubra. So siguro, tatawagin ko na lang yung aking junior minister, anak ko po sa Lord, si Pastor Jay, na accompany ako dito. And please, hindi po to just a number. This is a Thanksgiving song, mga kapatid. Halika kapatid. Oo, samahan mo na lang ako. Ito po'y awit ng pagpapasalamat. Dahil kaya tayo nakakatagal, it's because of the Lord's goodness. Kung di ako nagkakamali, kanina sa opening na awit yung They Are New Every Morning. What a wonderful chorus talaga po yung Lamentations na yun. Ano po? So ito po yung lagi namin inaawit sa mga ganitong pagkakataon. Ano po, theme song ito ng lahat ng mga triumphant Christians. Amen? So medyo makati ng konti, pero kakayanin natin. Samahan po ninyo akong awitin ito sa ating dakilang King of Kings and Lord of Lords. Siyempre, una natin babatiin si Lord Jesus, the Father God. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. 28 glorious years. And naging possible because of your faithfulness. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, tatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulan, biyaya niya'y patuloy. Katulad ng pagsilap ng araw,
magbigati, tagumpay man naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mong alay sa akin noon hanggang ngayon. Nakita ka, O Diyos. Maraming salamat po, Ama, Father, Lord Jesus, and wonderful, precious Holy Spirit. We are celebrating with great joy and thanksgiving for the 28 victorious, glorious years ng Jesus Christ, our hope and Redeemer. Salamat, Lord, sa malakas na presensya ninyo. Salamat sa anointing. Maraming salamat sa leadership na ginamit ninyo na napakarami pong mga buhay ang nahipo ng kapangyarihan ng Diyos. Salamat sa buhay ni Pastor Rafe at ng mga pastor, Panginoon, ang kasama niya sa gawaing ito. At ang prayer po namin sa hapong ito, Lord, this afternoon, that the mighty Holy Spirit will continue to flow richly and freely, abundantly sa aming lahat. For your word will not, cannot return to you void, Lord. You will see to it na every word, guided by the Spirit, ay mag-germinate sa puso namin at maging ilaw namin until the return of our Messiah, King Jesus. And all the glory goes to you, Father, in Jesus' name, and God's people will say, Amen and Amen. Palakpakan po natin minsan pa ang ating Panginoon. Parang kailan lang po, mid-August, nung ako po ay last na naanyayahan po sa napakagandang institusyon na ito. Praise the Lord. Nandito na natin, no? Powerful, dynamic church, may family setting, in a Christian academy, gumagawa ng impact sa community. And at the same time, mga minamahal, talagang malaking blessing po kayo sigurado dito sa lugar na ito at sa marami pa pong lugar. And the last time, kung naalala pa po ninyo, sometime in August, ang topic ko po is about the gospel and the workers. How many of you still remember? Sometime second Sunday of August. And ako po ay talagang na-shock, mga minamahal, nung in-approach ako ng mahal na si Mami Pastor Rafe. Mga minamahal, sabi niya, ikaw ang magiging anniversary speaker. Nagulat po akong ganun. Sige po, I will see to it na makabalik po sa mga panahon na yan. At ang buwan po ng October, napakarami ang nangyari. Tama po ba? Parang extreme lahat. No? Parang extreme lahat. Recap lang po, mga kapatid. Kasi di ba nga, doon sa Gospel and the Workers, sinimulan ko po yung 24th and 25th chapter ng Gospel of Matthew. Tungkol po sa signs ng coming ni Christ. Amen? And then, yung pong mga susunod po, yung panghuling bahagi ng chapter 24 and the entire chapter 25 ay nakatutok na kay Lord Jesus rewarding His servants. So it's more on judgment time dito sa chapter 25. We see the talents, the parable of the talents. We see the parable ng 10 virgins na hati sa gitna. And wow, grabe po kasi nakita ko po talaga na yung spirit of judgment, well, ay nandito na po talaga sa last days. I don't know, makita po natin, it's very clear. Ngayon lang pong buwan ng October, napakarami po ang nangyari. A very special kind of eclipse nangyari mga 11 days ago. Today is the 29, tama po. And on October 14, sa Amerika po ito natunghayan. Yung sinasabi pong annular eclipse. Maraming Americans ang tumunghay po doon. At hindi po siya total eclipse, but a special kind of solar eclipse na nag-create po ng ring of fire. Now, pag sinabi po sa intelligence and military ng mundo, walang tatalo sa Israel. You bear witness with me na talagang Israel number one? Yes. Unang-una, tayo na mga naniniwala sa Bible, nakita natin kung paano ito ginagamit ng Panginoon. Ang mga wonders, ang mga signs ng Panginoon sa bayang ito ng Israel. Alam nyo, we have yung sa United Kingdom, they have the MIs, di ba, madinig nyo yun? Mission Impossible, hindi po. Yung pong
intelligence department ng UK, yung tawag kong MI division. So nandyan yung fictional na James Bond. But though James Bond is only a fiction, mga minamahal, pero matitindi po ang British intelligence. And still, nanguna pa rin ang Jewish intelligence. Then you have the CIA of America, you have the KGB ng Russia. But hey, wait a second. Bakit nagkaganon sa buwan ng October, sa panahon ng kapistahan? And I have so many friends, mga minamahal, na pumupunta yun ng October is one of those, sabihin natin, peak season ng punta sa Israel because maraming mga Christians ang nag-celebrate with the Jews. Kasi ano po yan mid-September, 10 days po yun, meron silang Rosh Hashanah, the Feast of the Trumpets. If you're familiar with those sort of kasi 4 major po yan Jesus Christ died sa Passover, the birth of the church sa Pentecost, then meron pa po tayong 2 feast na mangyayari sa fall season of the fall. Ano po? At yun po ay yung New Year nila na 10 days blowing of trumpet. And on the 10th day ay yung tinatawag po nilang Yom Kippur. Yung tinatawag po Day of Atonement. Amazing dahil ang Day of Atonement, bubuksan yung Holy of Holies, makikita yung Ark of the Covenant. Now, all of these are types and shadows of heavenly truths, especially pointed sa coming ni Christ. You believe? Di ba sabi nga po at the last trump, we shall all be changed. Amazing dahil ang topic po is about the coming of the Lord. Revelation 22, nasa last na po sila, 22:12. Behold, look, I am coming soon. Look, sabi, open your eyes. Huwag nang tutulog-tulog. Gising na. Dumarating akong madali. Mamaya, sasagasaan po natin yan. I'll try na hindi po umalis sa Gospels at saka sa Revelation. Malaking topic ko po ngayong hapong ito na, I just asked God na sabi ko, wake me up around 3. Lord, hindi na ako pinatulog. 4 o'clock na ako nakatulog. So, sabi ko, okay, I had a great time in the presence of God. Sabi ko, Lord, ano ang message ninyo para sa aming lahat? Sa ating lahat ito. Okay. So, amazing dahil yung Day of Atonement ay masusundan po ng pinaka-last feast na tinatawag pong Feast of the Tabernacles. At doon po maraming mga Christian nations na nag-join sa Israel. Meron tayong malaki dito sa dito sa Philippines na tinatawag pong Jesus Reign Celebration. If you're familiar with Jesus Reign Celebration, though this was originally started ng isang laywoman from Cebu, si Sister Gina Osmeña. Marami sa mga ministers pumupunta po doon to celebrate the Feast of the Tabernacles. Amazing. Paano nakaisa ang Hamas at tiniming pa po nila sa time ng celebration. So, Israel was left off guard. Ano po, grabe, napakatindi yung plano because sabay-sabay tumira yung disaster na yon, air, land, and water. Very synchronized. Grabe yung atake. Talagang inayos ng Hamas yung gagawin nilang pag-attack. Tiniming nila sa panahon ng kapistahan. So, yun po ang nangyari. And besides doon sa annular eclipse, 10 days after the annular eclipse, na ring of fire, mga minamahal, sinabi po ng Joel, at saka ng mga prophets, at saka ni Lord Jesus Christ, na the last sign, maraming signs, ang last signs, makikita nyo na in the heavenlies. Tama? Tama po ba mga minamahal? May mga signs sa earth, pero ang mga huling signs ay doon nyo makikita sa langit. In fact, prior to the return of Christ, the last sign, mga minamahal, ay they shall see the sign of the Son of Man in the clouds of heaven. Then, makita na ng buong mundo. So, you have, ayun, maraming salamat. Malaking price kaya nito sa langit. Magabot ng tubig. Thank you, Brother Mark. Okay. So, mga minamahal, yan, makita po natin, So, at any rate, hindi ko na po pagpapaligoy-ligoyan pa. Revelation chapter 22, this is how the Lord broke this down, itong buong book of Revelation. Pag sinabi nating Revelation, ito na lang of all the prophetic books in the Bible, mga minamahal,
ang inihintay natin ang 100% fulfillment. Dahil this is a futuristic, prophetic book. Very much to do with eschatology. Ano po? Ang nature niya is eschatological. About sa closing. Ano po? So makita po natin ang Book of Revelation, sabi doon sa kasaysayan ng aklat Apokalipsis, ay sinulat ng last of the apostles. Tama po ba? Alam ng mga pastor natin yan. Sino po? Last of the apostles na tinatawag pong si John the Beloved sa Isle of Patmos. The rest of the apostles already died. Mga minamahalan, siya na lang ang natitira among the original. So, hindi nila tradition based sa history, ginawa daw na itapon ito sa cauldron of boiling oil, but hindi naman nasaktan si John. So, natakot sila. So, ang ginawa na lang ng Emperor of Rome, itapon nyo na lang doon sa Patmos. So, doon nga. I believe, after Nero, nasundan pa yun ng mga wicked emperors, and I stand corrected. Maybe, baka, kung tama pa ang memory ko, si Emperor Domitian siguro yung time na nito. So, he was put on exile sa Isle of Patmos at dito na ibigay itong revelation na ito. The book ay hindi in-address for the whole world, but addressed to the 7 churches in US. The book na magsasabi about the end, ang huling major galawan, sa Amerika ba? No, not to the 7 churches of US. To the 7 churches in Europe. Wow! This is our time. The end times. Time natin. Sulat mo to sa 7 churches in Asia. Yay! To the 7 churches in Asia. Sulat mo to. Grabe, no? Asia. So, sinimulan sa Ephesus, nagtatapos sa Laodicea. And Laodicea is very much sa characteristics ng end-time church karon. Karon ba ngayon? So, ngayon, ato i-break, no? Baka mababisaya ko sa tanan ng mga, sa lahat ng sulat ng Panginoon, merong sinabi ang Panginoong Jesus. Lagi niyang sinabi from Ephesus to Laodicea, na dapat sensitive ang mga churches sa last days. Kaya sabi niya, he that hath an ear to hear what the Spirit is saying. So malakas. Yun ang laging conclusion doon. Tama po ba? To the church of Ephesus, Laodicea, Smyrna, Sardis, Pergamos, Thyatira, Philadelphia. Wow, I pray na ang Philippines doon sa Philadelphia. Ano po? Sana tayo yung Philadelphian church. Mga minamahal, na very faithful talaga in keeping the word of Jesus Christ. Okay, so to cut the long story short, ano ang sinasabi ng Holy Spirit doon sa lahat ng 7 churches? Ito lang po ang lahat ng sinabi before the prophetic events, the series of prophetic events that will shortly take place. Ang sinabi lagi doon, ang ekspresyon ng Panginoon ang ganito po. He who overcomes. Yes? Ang bawat closing ng letter ay sa kanya na magtatagumpay. To him that overcomes. And amazing, ang pinaka-sick of all the 7 ay yung Laodicea, which happens to be the 7th church, type of the end-time church, compromising, worldly, etc. Pero sinabi, yung church na magkakaroon ng malalaking challenges at maka-overcome ang may pinakamalaking reward of all doon. Because I will grant him to sit with me on my throne. Even as I overcame and I am now seated with my Father in His throne. Oh, grabe, no? Now, bago po natin tignan yung Revelation 22 na yan, silipin natin ang kapitbahay ng Revelation 22 na Revelation, anong kapitbahay ng Revelation 22? Natural, the Revelation 21. Ano po? Silip-silip.
Ayun. So, tingnan natin ang Revelation 21. Kung pwede niyong makita, ito po yung sinabi ni Lord sa verse 5 to 7. So, after nakita natin yan, He who was seated on the throne said, I am making everything new. Wow. Dapat lang po, Lord, dahil sobrang ng gulo sa lupa. Tama po ba? I am making everything new. Then He said, write this down. For these words are trustworthy and true. Sure ito na mangyayari. Okay, 6. Ito po. And He said to me, it is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To the thirsty I will give water without cost from the spring of the water of life. Whoa. Verse 7. At lilitaw na naman tayo sa verse 7. Magugulat na naman tayo. Ito yung heartbeat ng Panginoon na lagi niya sinabi sa chapter 2, chapter 3. Inulit na naman niya, to those who are victorious, those who will overcome, you will inherit all this. Lahat ng gagawin ko, ipapamana ko sa inyo if you will overcome. And I will be their God, and they will be my children, or he shall be my son. Totoo po yan. So let's break the book of Revelation. Wow, amazing. Revelation to, no? Mga minamahal ka na kasi ang pinakang key verse is 22:12. Look, I am coming soon. Behold, I come quickly. Unang-una po, i-break ko po ito. Ito yung pinakita ni Lord. Ituro mo sa J. Kuhar ang 5 C's ng Revelation. Ha? Sabi ko, 5C? Oh, gano'n na lang, i-breakdown mo. 5 letter C. Di ba lagi tayo nasanay ABC? ABC, the ABCs. Ito 5 C's. Sa Revelation chapter 22, binasa sa scripture reading. Number 1, no? Ito yung unang-unang letter C. Everybody say certainty. Come on. The certainty of His coming. Oh, Jesus Christ, the Lord, is not... He really means this, people. This is no joke. Ba't ang tagal? Ba't ang tagal? Bakit ang tagal? Dahil hindi naniniwala si Lord Jesus Christ. Otherwise, He will be contradicting His statement. Hindi naniniwala si Lord sa prophetic date setting. Nagkanag yun. Dami na po. Dami na po ang nag-date set ng coming ni Kristo. Opo. 1800s pa, yung mga disciples during the first century, naghintay na sila hanggang 1800 nung pumutok yung mga revival, nandoon na po yun, 1800, 1920, 1988 hanggang year 2000, hanggang ngayon hindi pa rin napapagod sila. Naganagyod ng mga trips, mga minamahal, patungo sa langit. Ambot, parang last trip kita. So, sabi ko nga, wala pang rapture, marami na nawawala sa church. Ano po? Sabi ko siya mawala, ha? Yung dami. Sabi ko, sige lang. Last trip kami, sabay-sabay. Because no man knows the day nor the hour. Jesus Christ the Lord will never contradict that statement. Wala makakaalam ng coming ng Panginoon for sure. But it is certain. Bakit ko po nasabi? Now, notice, silipin po natin ang Revelation 22, masyadong sure. Kami sa Bisaya, doon sa Mindanao, mami, pagka nakakay kawang ma-expression na, pag sure, pag sure. Sa amin doon sa Mindanao, pag sure ba? Magsigurado ka. So, tingnan po natin kung sure nga ba ito. Well, hindi magiging ganitong kakulit kung hindi sure. Dahil na-notice ko po, I'm reading from the King James. It's okay you be reading or using the NIV. Pero I'll read it from the 16:11, verse 7 ng chapter 22. Ano po, in red letters, behold, I come quickly. Blessed is ye that keepeth the sayings of the book of this prophecy. Okay. Verse 7, nagsabi na siya na, I come quickly. Inulit na naman sa verse 12. Ito na, yung key verse ng 28. Behold, I come quickly.
And my reward is with me to give every man according as his work shall be. I am the Alpha and the Omega. Paulit-ulit sinabi ng Panginoon from the opening chapters pa lang ng Book of Revelation hanggang sa matapos ang Book of Revelation, hindi yata isa, dalawa, na inulit-ulit ni Lord Jesus ang word na I am the Alpha and the Omega. Okay? Now, okay. So, iwanan natin yung verse 12. Sa verse 20, magtatapos na lang, humirit pa. Kung merong programang unang hirit, si Kristo may huling hirit pa. Umuulit na naman, ito yung last red letter. Verse 20, He which testifieth these things saith, Surely I come quickly. So in this one or single chapter alone, 3 times na inulit-ulit ni Jesus Christ, sure na darating ako. Amen. So we see this, binubuting-ting po natin, we examine, we investigate, no? Ano ba? Oo nga. So hindi ito nagbibiro ang Panginoon. Dahil sinabi niya pa sa verse 6, lahat ng mga nakasulat dito, sinabi ko, are faithful and true. Yun kanina, trustworthy and true. Totoo talaga to. Trustworthy and true. So that's the first letter C. Mga minamahal, the certainty of His return. He is coming for sure. Sabi ni Lord Jesus, when you saw all this, when you see all this, the generation na makita ito lahat, that generation will not pass. And dili makakon ang Ginoo. Hindi sinungaling ang Panginoon. Praise God. Amen? Alright. So, iwanan natin yon. Tumalon tayo sa second letter C. I am coming. Look, I am coming. Look, I am coming. Sabi ni Lord, no? And my reward is with me. Instead of using the word reward, when He comes with compensation. Wow, ano kaya ang mga dala niya? Well, alam ko lang po, ang kadalasan dala ni Christ, hindi ko nabubuting tingin yung mga unrighteous dahil sinabi ni Lord, lalong sasama yung masasama. At alam niyo po, the Spirit of the Lord was upon Apostle Paul writing to Timothy. 2 letter ni Apostle Paul, yung last days na ni Apostle Paul sa kanyang anak-anakan na si Timoteo, the Spirit speaketh expressly that in the last days perilous times shall come. Sure ito, evil men shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. And that will be the greatest weapon ni Satanas is deception. Amazing dahil dalawang feast na lang po ang hindi nangyayari doon sa redemptive feast na binigay sa Israel. Ano na lang po yung dalawang feast na hindi pa nangyayari? Feast of the Trumpets at saka Feast of the Tabernacles. Everybody say, trumpets. Kailan nga ba tayo kukunin? At the last what? Trump. At the last sound of the last trumpet. Woo! Nasandali po mga minamahal. What happens sa Rosh Hashanah pag inihipan yung last trump? That will be on the 10th day, mga minamahal, ano? Yun na po yung papasok na tawag na Day of Atonement, when all the people ay bibigyan ng blessing na makita ang Holy of Holies. The physical representation of God's throne back in the Old Testament, bago pa itong kita sa New Testament, was the Ark of the Covenant. The Ark of the Covenant was yung parang kanilang simbolo ng trono ng Diyos back in the days ni Moses and the Old Kingdom. So pag nakita nila yon, and walang makapasok doon, makakita lang doon talaga sa Ark of the Covenant, yung high priest. Yun lang ang makalapit doon to offer yung blood. Pero may special na araw na makita lahat. Amazing na tinawag yon at the last trump, bubuksan yung veil and pasok yung atonement or yung kippur. Amazing dahil yung atonement ay parang abbreviation ng at one moment. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, woo! Kita na. Kita na yun.
Magkita ng tanan. Sabi, every eye shall see Him. Wow! And we have now the means. Meron na pong pamamaraan yan ngayon. Noong panahon nila, paano kaya yun? Iikot, magra-round the world kaya si Jesus Christ bago maglanding kay bilog man ang mundo. Pero karon, ngayon, it is possible na lahat makita sa dami ba naman na may smartphones at internet pag may nangyari sa kabila. Wow! Every eye shall see Him. We have the means. We have the technology na may nangyayari sa isang point ng mundo. Kita na gyudtanan ng buong mundo. Makita na lahat. Diba? Amazing, ano po? Wow, ah. So, ito na yung mga crown. Ano ba yung mga dala ni Kristo? Crowns. Everyone say crowns. Say it again. Okay, to be specific, there were three, madaming crowns, but I will just talk on the 3 crowns mga minamahal na dala ni Lord Jesus Christ. There's the crown of life, for every overcomer sa kanilang mga trials, sufferings, and tribulation. I'll give you a crown of life. May tinatawag pong crown of glory. Amen? At may tinatawag din pong crown of righteousness sa lahat ng mga magtatapos, yung ibig sabihin natapos yung buhay mo, still hindi mo iniwanan yung gawain mo kay Lord. Na sinabi ni Apostle Paul, I have fought a good fight, I have finished the race, I have kept the faith, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the righteous judge will reward me on that day. And not to me only, but also to them that love His what? Appearing. Sa tanan, sa lahat na umiibig, sa nagmamahal, sa pagbabalik ni Lord, this crown of righteousness para sa iyo, kapatid. Amazing dahil one of the churches, sinabi ni Jesus Christ, ang daming mga challenges sa last days, maraming mga challenges, pero sinabihan niya ang isang church na doon na see to it that no man take your crown. Hold on to that. Amen? Ano mga kapatid, huwag niyong ibigay ang krona. Ngayon pa lang, meron ka ng crown of victory. Amen? When we worship the Lord, kanina ang sarap eh. We don't want to worship the Lord na para tayong powerless. We don't want to worship the Lord na para tayong mga weak. Because doon sa Bible, yung mga priests and kings, and that is our calling. Maaring lahat hindi pastor, maaring lahat hindi evangelist, maaring lahat hindi apostle at prophet, but kitang tanan tayo kung lahat na na-redeem by the blood. Jesus made us kings and priests to His God. A kingdom of priests, a royal priesthood. So ang Christians ay hindi po powerless. When you worship the Lord beautifully. I mean, there's the beauty of His holiness. Walang problema. Ang Ginoo, ang Panginoon, laging maganda. Pero pag nag-worship ka rin kay Lord, dapat maganda ka rin. Dapat hindi lang maganda yung damit mo, maganda yung puso mo, maganda yung mood mo, maganda yung espiritu mo, at alam mo na ikaw ay hindi basta-bastang nag-worship. High-class worshiper, that is kita. Amen. Because we are a royal priesthood. Kingly priests. And we worship the Lord. Sabi nga ng Bible, the 24 elders, whenever they worship the Lord, anong ginagawa ng 24 elders? They cast their what? They cast their crowns before His feet. Ang sarap. Alam niyo yung mga tao na, na alam nila yung authority ng Panginoon sa buhay nila? Ang sarap mag-worship. Makita ko good. Makita ko talaga, mga igsoon, mga kapatid, kung sino yung may power sa wala. Yung mga alam nila yung kingdom, yung authority, yung espiritu ng Diyos na sa kanila pa mag-worship, sobra kusog, sobra kalakas, powerful. Pero wala yung mga power. You know, people, the Holy Spirit gives us the power. Mga amen? Ang Holy Spirit na ay power. Ang religious spirit na ay purma. Purma lang. Oh, ang purma lang, malapit sa formalin. Tama? Tama po ba? Kaya ang worship patay. Pero pag may Holy Spirit ka, you sing, you shout, you dance, you praise like
David did. When the Spirit of the Lord is in my heart, I will worship, I will sing, I will praise, I will dance like David. Purihin ang Panginoon. Amen. The compensation people. So certainty of His coming, and here comes Jesus Christ the Lord with the reward. That's the second letter, C. Now, teka, itong Revelation 22:12, pagbalik ni Ginoong Jesucristo ng Panginoon, ang pagbalik ng ang pagbalik ng Panginoon, huling giyera yan. Naniwala po ba kayo? Marami nagsabi, Pastor, malapit na, alam niyo yung mga Christians, maraming mga Christians ba? Mahilig sa end times, no? Talagang malapit na, no? Malapit na bakit? May war na sa Europe. Hindi pa natapos ang Ukraine at Russia, di ba? Kaya nga tayo nagka-inflation dahil dun sa langis. Tapos nagputok naman to Middle East. Alam niyo po, may isa pang sinulid na nakatali. Pero nagbabanggaan na yung mga barko. Di ba? Asia na lang hindi pumipirma. Okay, wag naman. God forbid, no? Dahil pag nag-break pa sa Asia, World War III na. Oh, kasi, alam na eh, may Europe na. At amazing lang, na-notice ko lang, God bless America, dahil sa lahat ng gera, nandun si Captain America. Mga minamahal, may gera sa Europe, nandun sa Amerika. May gera sa Middle East, nandun din sa Amerika. May gera dito sa Asia Pacific, nandun pa rin sa Amerika. So, Captain America yun. Okay, nandyan siya present everywhere, ha? Pero yun lang, tataka lang po tayo. Nandun talaga siya. Because siya parang yung world police, taga-saway, di ba? Taga-saway ng mga pasaway. God bless America. Pero ngayon po, mga minamahal, ang pagbalik ni Jesus Christ, the Lord, may kakanta. Natinigin na ba yung great, sinasabi po, ito ni George Frederick Handel. How many of you are familiar with George Frederick Handel? The Hallelujah chorus ni George Handel. Di ba? Okay. Alam niyo po, putok po yan during Christmas at saka Lenten. One of those famous European composers sa panahon ng Baroque period. At any rate, to cut the long story short, most of the lyrics na kinuha ni George Frederick Handel ay taken from the book of Revelation. For the Lord God omnipotent reigneth. Doon, chorus naman. 4 na boses siya. Hallelujah! Hallelujah! Tapos, the kingdoms of this world. Naalala pa niyo yan? Sa Revelation, di ba? The kingdoms of this world. Kung di ako nagkakamali, nasa 7th trumpet ito. They have become the kingdoms of our Lord and of His Christ. Okay, wag na lang tayong George Frederick Handel. Taas na masyado, baka tayo tumanda ng todo. Ano na lang tayo? The Lord reigns na lang. Doon na lang. Sino kumanta na? Sino yung Bob Pitts? Di ba? Kingdoms of this world are now become the kingdoms of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. Alam po ninyo? The Lord reigns. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the earth... Naalala ko po. I love the 80s. Ano po? Bob Pitts. Sino yung mga pastor dito, Christian nung 80s, di ba? Bob Pitts. The Lord reigns. Okay. Nasa Revelation po yun. Pagbalik ni Kristo, it will not be Christmas Day. It will be conquest time. Yun na po yung final war na tatapusan ni Jesus. Lahat ng kalaban ng Panginoon, lahat ng kasamaan tapos na. And all the kingdoms, powers, dominions, and authorities dito sa lupa, they will succumb doon sa Messianic kingdom. Turn over na sa Panginoon. So, conquest. May part kami dyan, Pastor Rick. Ako, isang oras na po ba akong sasalita? Di ko na malaya. Malapit na po ito. Okay, may 3C pa na natitira eh. 3C. Hindi po 13, 3C na lang. Kasi kung 3C, taas pagid kayo, no? Baka hanggang breakfast na ta. Tapos ba? Oh, ano eh? Revelation 12:11. Huy, may gera. May ayaw bumigay. Kahit kinakantahan na, bumigay ka na! Kasi, ayaw pa rin niyang bumigay. Pumapalag pa. Pulang dragon sa langit. Naalala po ninyo, and I beheld, there was a war in heaven.
Amazing dahil ang Revelation 12 ay nagmamatch sa Daniel 12. And at that time, sa panahon na yon, Michael, the great prince, shall rise. Gera na. There was this Michael, the chief archangel, warring with the great red dragon, and 1/3 of the stars kasama ng dragon na yon na babagsak. Wow! And then sinabi na ang mga players dito kasama sa conquest ay mga Christians. Amen? Tinood, Mao, sabi ni Mami, Mao, okay, tinood, totoo yan, totoo, sabi niya, oo. Teka, sandali, paano? Kasi kung magbibigay ka ng reward at saka compensation, crown pa naman niya ibibigay, natural siguro may nangyaring gera dyan, ang mga makaka-receive naman ng crown, yung mga nanalo sa labanan. Tama po, you will be crowned. Ibig sabihin, yung nanalo sa Miss Universe, siya makakuha ng crown. Yung doon din sa boxing, kung ano pa man, yun ang makakuha ng crown. Sa Revelation chapter 12:11, kasama kita, mga kapatid, tayo po sa labanan na ito. And how do we overcome sa conquest? 1. And they overcame, the brethren, the church overcame the dragon by the blood of the Lamb, by the word of their testimony, and by not loving their lives even unto death. Nandun yung 3 letter C. Paano mo nagsasabi yung 3 letter C? Sinabi man, blood of the Lamb. Hindi tayo magiging victorious without the blood. And anong kinalaman ng blood sa letter C? The blood speaks of covenant. Amen. Walang Kristiyano na tinuod, walang totoong Kristiyano dito na lalampasuhin at magiging casualty at magiging biktima ni Satanas. Pwede tayo sometimes maisahan, ma-knockdown, but we are never knocked out, mga minamahal. Bangon pa rin, all the way to the fight, no retreat, no surrender, babangon, lalaban, mananalo ako. You are more than conqueror through Him that loved us. And the good thing about the covenant is, maliit ka man, mahina ka man, konti man yung panlaban mo. But you are within the covenant. Ang Diyos ang lalaban para sa iyo. Amen. You come against me in full battle gear. Sabi niya kay Goliath, sabi ng mga Israel, yung dapat na lumaban dun kay Goliath, si 6 feet tall King Saul, hindi makalaban. Hindi makalaban yung pinakamatangkad na hari. Bakit to? Kasi nawala na yung inspiradong espiritu. Napalitan ng aburido, konsimado, kaya hindi siya magiging asintado, sigurado. Mga minamahal, hindi tayo manalo dito. Bakit? Kaya iba na ang espiritu nako, iba na ang espiritu ko karon. Ang espiritu ko ngayon ay konsimado, aburido. Yun na, mga minamahal, hindi ako magiging asintado dyan. Pero si King David, he's got the Spirit of God. Sabi niya, pairamin kita ng gamit ko, hindi yung gamit mo, mahal na hari. Biya mo siya in full battle gear. I will take 5 smooth stones from the brook. 5 stones, 5 smooth stones. J-E-S-U-S. I come against you in the name of the Lord. Amen. Amazing. Bakit 5 yung stones na nakababad dun sa daanan ng tubig? Whew. It's an advanced shadow of the name of Jesus. And where's the covenant there? Ng Lion of Judah. Oh, that you call David a lion? He's just a cub. He's just a kitten. Maari. Pwede naman siguro na, uy, kuting. Ayaw laban-laban sa ako, Sabi nung giant. Ano ang confidence ni David? Who is this uncircumcised Philistine? Wala akong pakalam kung in full combat gear ka. Marami kang arsenal. But you are not under the covenant. You are uncircumcised. You have no covering of the blood. You have no covenant
sa Panginoon. And I'm sure, yung banta mo tinapon sa akin, ako daw ipapakain mo. Hindi, binalik ni David sa kanya, return to sender. Sinabihan siya ikaw na bata ka, ipakain kita. Hindi tinanggap ni David, I will not die today, I'll die another day. Not now, hindi ako mamatay ngayon dito. Bakit? May prophecy pa, magiging king ako. Layo pa. This is only the first page of the book, my friend. Wow. Power of the covenant. You know that you are covered by the blood. Covered ka ng langit. Hindi sa lakas mo, it's not by might, nor by power, but because there is the blood, the Spirit of the Lord will do the battle for you. That's the number 3. Covenant, the blood. How about the word of their testimony? Paano nagiging siyan? Confession, my friend. What you confess is what you'll possess. So, wag mag-confess ng negative sa sarili. Don't curse yourselves. Ano ba dapat ang confession natin? I was asking God, sabi ko, Lord, tapos na po ito, wala na pong 10 minutes, promise. Sige pa. Sabi ko, ang ganda naman ng chapter na yun. Nandun pa talaga sa gitna ng Bible ba na may cross? 28. And of all the Gospels na nandyan sa we have the Synoptic in John 4, the only Gospel na may 28 chapter ay Matthew. So sabi ko, tama, no? And ano dapat ang ginagawa natin? Occupy till I come, my reward is with me to give. Doon, nabibigyan ko ng reward yung mga tumatrabaho. So ano dapat ang confession natin? Ang confession natin is the Great Commission, teaching them to observe everything that I have commanded you. Go ye into all the world, make them disciples, baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Preach the gospel. That will be the confession natin. The confession of our faith is the testimony of Jesus. We are redeemed. Let the redeemed of the Lord say, I am redeemed. You are healed, you are well, you are okay. In Christ, you are abundant, mga igsoon. Ayaw na mag-confess na, ay, Purdoy, mahirap lang ako, konti lang, wala akong makaya. Yun, mga minamahal, you're cursing yourself. Don't curse yourselves. Sabi ni Lord, ang tamang confession is repeating what I said. Kung ano yung sinabi kong yun kaulitin mo, I say you are blessed, then I am blessed. I say you are redeemed. Thank you, Lord, I am redeemed. I say you're my child, you're my son. I am son of the King. I invoke my right as a son of the God of all creation. I have to enjoy all of this. Praise the Lord. Confession will bring you victory. Amen? Alam niyo po, nagbinataan na lang yung mga anak ko, hindi po immune yan mga yan. At sa maliliit na bata, walang tatakot sa parents yung ilang araw nang nilalagnat, tapos maglalitaw ang rashes. Pinakamahirap yung, alam niyo pag bata pa yung anak mo, takot ka sa health nila. Pagka malalaki na sila, takot ka sa heart nila. Double H ah. Pag bata, health. Pag mga teenager na, ang heart. Kasi yun na ang pinakamarupok. And magulang, walang kasing magandang love, kundi ang love ng magulang. Amazing dahil every time na dadali naman sa doktor yung mga bata, sinasabi na po namin sa pintuan, hindi dengue ito. At alam niyo kung ano yung i-confess namin every time na magpa-check up, yun din ang sasabihin ng doktor pagdating sa check up. So, ingat po tayo, baka may tumubo lang na acne. Naku, tumor na gyud. Ayaw. Kaya pag ang findings tumor na, sumusunod lang ang doktor sa inyo. Don't follow the doctor because your doctors are following you. Make the confession before you leave the home or the house. Mga minamahal, bago ka magpunta sa klinika, confess ka na, Lord! Ang lalabas sa check-up, okay ako. Allergy lang ito. Normal lang ito. O yun, kung ano yung sabihin namin, yun. Ay, malalaki na. So
So tapos na yung health. Yung puso naman nila, binabantayan namin ngayon. Okay? Okay. Covenant confession. Last letter C. Oh, yun na. Ay, salamat. Uy, nakalang yan. Ano yung letter C na paghuli, Pastor? Okay? Di ba sabi ni Lord? Covenant. Sumunod. Alam niyo po, you know, ang assurance na you inherit all things is the blood. Yun ang promise kay Abraham. Bumaba yun sa children of Israel, and because we are children in faith, we can avail the promises na binigay ng Ama sa kay Abraham. Ito po. And not loving their lives even unto death. What is that letter C? Courage. Amen. Lahat ng mga conquistadores, lahat ng conquerors, lahat ng Christian warriors ay matatapang. Walang maiksi ang buntot sa atin. Sabi ni Gideon, yung mga duwag, wag nang sumama. Dami Gideon nagpaiwan. 32 yata yung 1,000, 32,000 yata yung counting, di ba? Tapos 20,000 nag-back out. At amazing, dito ko po tatapusan, dahil doon sa Revelation 21, ano po, may, puro Revelation saka Gospels lang ako. May sinabi si Lord Jesus dito. Okay, yung mga ging conqueror, sa verse 7, no, Revelation 21:7, He that overcomes shall inherit all things, I will be his God, and he shall be my son. So, ito yung reward ng overcomer. Pero dinugtong kagad sa verse 8. Verse 8 kagad diretso. But, ito yung mga kandidato sa impyerno. Ito ba? Unang-unang kandidato sa impyerno, but the fearful. Subalit ang mga duwag, ang matatakutin, doon ko kayo itatapon sa lugar na lalo kayo matakot para ma-exercise ninyo. Hilig naman lang kayo sa takot, lagay ko kayo sa lugar na nakakatakot. But the fearful, that's another pangit na letter C, it's called cowardice. Tama po ba? The cowards, yung walay courage. Pero meron tayong line sa Panginoon, meron tayong direct line sa Panginoon. Salamat sa Lord, we have access to the throne. We can come with confidence and boldly. Salamat sa Lord. Kaya alam niyo po, itong 28th anniversary na to, nakikita ko po na ang daming openings. So this is but the cowardly and the unbelieving. Yan ang mga pupunta doon. No? Gusto niyo po malaman, Pastor, gusto ko nga malaman kung sino yung papunta doon. Ito po ang mga personalidad. Ang mga duwag, ang mga hindi nananampalataya, ayaw maniwala, the vile, marurumi, mamamatay tao, yan yung mga gumagawa ng mga kahalayan, yung mga nag-practice ng witchcraft, mga bakakon, kasinungaling, doon sila, mag-swimming kayo hanggang gusto niyo. Okay, nagawa na ako ng lake. Hindi maganda yan sa mga, doon sa mga tao niyan, pero hindi po tayo dyan. Hindi tayo dyan. We march in glory. Amen. We march in glory. So mga kapatid, in behalf pati ni Mami Grace pala, Pastora Fe, ni Mami Pastora, si Mama Grace po nasa Iligan, babalikan ko sa Martes. Nagpapasabi po ng happy anniversary, nami-miss po niya. Mahal na mahal din po niya ito, no? Sa kabila ng aking pong pamilya dito sa Maynila, Pastora, yung dalawang anak ko, at saka yung buong HGM family. So, celebrate pa. Kahit nagbagsak na yung mundo. Alam niyo po, ito can I just say this in the prophetic? A prophetic declaration. Ang nakikita ko sa J. Kuhar is ito in the spirit, ang nakikita ko po is a banqueting table. It sounds 23, na kahit bagsak ang mundo, ang daming issue, ang daming problema, ang daming nangyayari na hindi maganda, ito ang ginawa ni Lord sa mga faithful niya. But thou hast prepared for me a table, a banqueting table in the presence of mine enemies. You will be like David, mga lalaki. Mga lalaki, kayo po ay magiging katulad ni David. At kayo po mga babae ay magiging katulad ni Esther. Tandaan niyo po, hindi po kayo pangkasilyas. Ha? Hindi po kayo pangkasilyas. Ibang trono po yun.
Mga minamahal, hindi yun ang trono na ipapamana sa inyo ng Panginoon. Praise the Okay, ang trono po authority. Oh, Bisaya yun, no? Kanang kwan, no? So, okay. Happy lang. Amen. Victorious tayo. Praise the Lord. So, a very blessed 28th anniversary. J. Cohar, occupy until the Lord Jesus returns. He comes. He surely will return with all the crowns and the compensations to give sa mga conquerors. We love you po, Mami Pe, and all the pastors. More power po. Sama-sama tayo ha, hanggang sa pagbalik ng Ginoo. Praise God. Can I just pray? Father in heaven, grabe Lord, ang rejoicing sa aming espiritu, sa aming puso. Whew! Grabe. Victory sa pan-victories, breakthrough sa pan-breakthroughs. Ang challenges matataas because there will be openings. May mga closings doon sa mga hindi na nagsiserve, yung mga hindi na po magiging kagamit-gamit sa purpose ninyo, kino-close ninyo, but there are, may upgrade, may update, may upgrading, may leveling up. Woo! Grabe Lord, salamat sa 28th year at sa bagong taon, ang daming darating na bago sa J. Cohar. Mga new things of the Lord. Mga great things ng Panginoon until Jesus comes. And all the glory goes to you, Father, in Jesus' name. Amen.